Pagod ako sa pag-ire pero sulit naman dahil nakalabas sila ng safe. Laking pasasalamat ko din kay Jeff dahil hindi niya ako iniwan. Sobrang laki na ng utang na loob ko sa kanya at hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa kanya. Napakabuti niya sa akin. Siya ang nag-asikaso ng lahat ng kailangan ko sa ospital. Dahil sa sobrang pagod ay nakatulog ako. Nang magising ako ay hinanap ko kaagad ang mga babies ko. How's your feeling? Are you okay? Tanong ni Jeff sa akin. I'm fine. Nasaan ang kambal? Nangihinang tanong ko sa kanya. Dadalhin na sila dito kaya hintayin na lang natin. Nakangiting saad niya sa akin. Thank you, Jeff. Sabi ko sa kanya sabay patak ng luha ko. You're always welcome, Kylie. Nakangiting saad niya sabay punas niya sa luha ko. Huwag ka na umiyak. Dapat masaya tayo dahil makikita na natin ang kambal. Pag-aalo niya sa akin. Isang ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Ngiti na puno ng pasasalamat. Bumukas ang pinto at pumasok ang nurse dala ang kambal. Hey po, mommy. Ito na po ang kambal niyo. Ang gwapo po nila. Mana kay sir. Sabi pa nito. Magsasalita sana ako pero nagsalita si Jeff. Of course, miss. Gwapo ako kaya gwapo din ang kambal. Tumatawang saad niya. Ang loko na ito'y nagpanggapa na tatay ng kambal. Pinanliitan ko siya ng mata. Pero ngisi lang ang isinagot niya sa akin. Kaya nga sir, kung hindi ka lang taken, crush pa naman kita. Pakit ng nurse sa kanya, kaya napangiti na lang ako. Kahit sino naman sigurong babae ay mahuhumaling sa isang Jefferson Griffin. Sorry miss, taken na kasi ako. Naaliw na sabi niya sa nurse. Siguro kung wala lang ako'y sinunggaban na nila ang isa't isa. Maganda at sexy rin kasi ang nurse kaya masasabi ko na pasok din ito sa taste ni Jeff. Kaya nga sir, sayang. By the way po mommy, ano po palang name ng kambal? Tanong nito sa akin. Butit nagtanong pa. Akala ko talaga inakalimutan na niya ako. Nginitaan ko siya. Ang names po ng babies ko ay Simon and Samuel. Sagot ko sa kanya. Okay po mami, pakasagutan na lang po itong form. Nakangiting saad niya. Kinuha ko ang form at sinimulan ko sagutan ng mga basic information para sa birth certificate nila. Habang nagsusulat ako hindi ko maiwasan na pagmasdan ng mga anak ko. May nakuha sila sa daddy nila. Ang tangos ng ilong at hugis ng labi ay naman na talaga nila. Lumabas muna si Jeff kaya kami lang tatlo ang nandito ngayon. Hindi ko maiwasang umiyak ulit. Sobrang saya ko dahil kapiling ko na sila. Alam ko na hindi madali ang kakaharapin ko pero sisikapin ko na ibigay sa kanila ang kaya ko. Lalo na ang pagmamahal na hindi nila mararanasan mula sa daddy nila. Kamusta ang pakiramdam mo anak? Tanong sa akin ni tita. Okay naman po tita. Nakangiting sagot ko. Ang tapang mo anak. Naiiyak na saad ni tita kaya napaiyak na rin ako. Dumalaw din dito ang mommy at ang kapatid ni Jeff at tuwang-tuwa sila sa kambal. Napaisip tuloy ako. Kung malaman kaya ng mga magulang ni Miguel na may apo sila, magiging ganyan din kaya ang reaksyon nila? Magiging masaya din kaya sila? Ilan sa mga tanong na tanging nasa isipan ko. Ano ba Kylie? Tumigil ka na. Sinasaway ko na lang ang sarili ko dahil ayoko nang mag-isip ng mga negatibo ngayon. Hindi ako pwedeng ma-stress. Masaya ako habang pinapanood ko sila. Isang araw lang kaming namalagi sa ospital dahil gusto ko nang umuwi. Kumain ka ng kumain para mabilis bumalik ang lakas mo. Saad sa akin ni tita. Salamat po tita. Saad ko habang nakangiti. Maayos ang naging kalagayan ko pagkatapos kong mga anak. Simula ng mga anak ako ay sila, Bea at Kate muna ang nagmamanage ng bake shop namin. Dumadami na ang customers namin. May tiwala naman ako sa kanila. Pumapasok na rin ulit sa college, si Bea. Gusto ko kasi na makatapos siya para matupad niya ang pangarap niya. Dumaan ang mga araw na nakakaramdam ako ng pagod dahil sa puyat. Minsan kasi gising sila sa gabi. Sa dalawa kong anak ay hindi ko naranasan na magpuyat dahil tulog talaga sila tuwing gabi. Kabaliktaran naman ang sakambal ngayon. Kaya saludo ako sa mga kapwa ko ina na hindi sumusuko na kahit minsan may nararamdaman pero pinipilit pa rin nating maging okay. Ang makitang malusog ang mga anak ko ay isa sa kasiyahan ko bilang isang ina. Sa mga araw na iyon, laging nandyan si Jeff para tulungan ako. May mga pagkakataon na siya nagbabantay sa umaga kapag nagpupuyat ako sa gabi. Tulad na lang ngayon, ay bago siya pumasok sa restaurant ay dumadaan muna siya dito sa bahay at nagbabantay sa mga bata ng 2 hanggang 3 oras. Jeff, nakakahiya na. Nakakaabala na kami sa trabaho mo. Ani ko sa kanya. Hindi naman kayo abala sa akin.
Masaya ako na lagi ko nakikita mga gwapo kong inaanak. Masayang tura niya. Hindi pa po inaanak. Soon to be pa lang po. Sabi ko sa kanya. Madalas ayun ang lagi kong sinasabi sa kanya. Pero sanay na siya kasi alam niya na nagbibiro lang ako. Who cares? Supladong sagot niya sa akin. Alam mo, hindi bagay sa'yo maging suplado. Dapat kasi nag-aasawa ka na para may kalaro ang kambal. Saad ko sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman ako manhid para hindi maramdaman na may pagtingin siya sa akin. Ayoko lang bigyan pansin dahil natatakot na ako magtiwala muli. Dahil para sa akin ay matagal ko nang isinara ang pinto ng puso ko. Hindi na ito nagtagal at nagpaalam na siya dahil magiging abala sila sa Griffins. Gusto ko rin pumunta ngayon sa Kaililicious para silipin ang bake shop ko. Simula ng mga anak ako ay hindi pa ulit ako nakakadalaw doon. Ang mga bata naman ay may pasok na sa school. Nakapag-adjust na rin sila sa buhay namin dito sa Iloilo. Tita, dadalaw lang po ako saglit sa Kaililicious. Paalam ko kay tita. Sige anak, mag-iingat ka. Sagot niya sa akin. Hapon ngayon kaya isinama ko ang kambal at hindi naman mainit sa balatang araw. Walking distance lang ito sa bahay kaya mabilis lang kaming nakarating doon. Napadalaw mga cute na babies. Masayang sabi ni Bea. Hello, Ninang Bea. Masayang sabi ko. Kumusta kayo rito? Namiss ko ang shop? Sabi ko sa kanila. Okay naman po ate. Katunayan po ay malapit nang maubos sa mga gawa ngayong araw. Sagot ni Kate. Iba talaga ang ganda ng mga co-owner ko? Biro ko sa kanila. Sa ate Kate, may naliligaw sa kanya ate. Kwento ni Bea. Namula naman ito at sini ko si Bea. Bakit ka naman nahihiya? Maganda rin naman na makapag-date ka na, Kate. Saad ko sa kanya. Ay naku ate, nakakainis yun. Ayoko sa kanya. Nakabusangot na sabi niya. The more you hate, the more you love yun ate. Pangasar pa ni Bea. Tama, saad ko rin kaya lalo itong namula. Maga kaming nakauwi kasama si Bea. Mabilis kasing naubos yung mga ginawa nila. Kaya bukas ulit ng umaga gagawa para laging bago. Nag-hard na rin kasi ako ng mga baker para maging magaan ang trabaho ng dalawa. After 2 years, sabay-sabay namin kinakantahan ang kambal. Kaarawan nila ngayon at dito namin sa Griffins idinaos ang party nila. Kung ako lang, ang masusunod ay ayoko sana na magpa-party pa pero si Papa Jeff nila ang nagpumilit na magkaroon ng party. Nagtataka ba kayo kung bakit Papa ang tawag nila? Dahil itong si Jeff na ito ay gustong-gusto niyang tawagin siya ng Papa ng dalawa. Hindi ko na malayan ang panahon dahil 2 taon na pala ang lumipas sa mula nang ipanganak ko sila. Sa loob ng 2 taon, masaya kami dahil nagkaroon kami ng buong pamilya at dahil iyon kay Jeff. Hindi ko na malayan na 2 taon na sila ngayon. Ang bilis ng panahon. Ilang buwan pa lang noong nagtapat siya sa akin na may nararamdaman siya. Nagulat ako at hindi nakasagot agad sa kanya. Pero sabi niya mag-aantay daw siya kung kailan ako magiging ready. Sa ngayon, hayaan ko na lang daw muna siyang maligaw sa akin. Hayaan mo ako ligawan ka. Kaya ko maghintay kung kailan ka magiging ready. Mga salita niya na tumatak sa akin. Ayoko sana siyang paasahin pero siya ang nagpupumilit. Ayaw daw niyang marinig na i-reject ko siya. Hayaan ko lang daw siya. Kaya naisip ko rin na bakit hindi ko siya bigyan ng chance na ligawan ako. Sige, ikaw ang bahala. Sad ko sa kanya. Thank you, Sonny. Masayang sabi niya. Sa loob ng 2 taon ay ang dami nagbago, pati na ang paraan ng pagtawag niya sa akin. Minsan nakakaramdam ako ng pagkailang dahil magkaiba na pala talaga kapag magkaibigan kayo. Tapos napunta kayo sa ligawan stage. 2 taon na ang nakaraan pero ni minsan hindi na ako bumalik sa Maynila. Para saan pa? Para saktan ko ang sarili ko? Siguro masaya na iyon at baka nag-asawa na rin siya. Bumalik ako sa kasalukuyan nang narinig ko na tinawag ako ni Simon. Mommy! Tawag niya sa akin gamit ang maliit na boses. Yes, baby Simon? Sagot ko sa kanya. Nakakatuwa ang mga anak ko dahil matatas na silang magsalita. Minsan, Hiligaynon, minsan Tagalog pero madalas English ang salita nila. Si Papa Jeff kasi nilapan ay English sa kanila. Natapos ang araw ng birthday nila at naging masaya ito. Maraming palaro, may clown din at magician. Inimbita din namin ang mga batang kalye. Pinaliguan at pinapunta namin sila. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao dahil mas gusto ko na maranasan din nila na kahit minsan ang makapasok at makakain sa Griffins. Isinali din namin sila sa mga palaro. Inihatid kami ni Jeff sa bahay. Salamat sa paghatid at salamat sa lahat-lahat, Jeff. Saad ko sa kanya.
Niyakap ko din sila bilang tanda ng pasasalamat ko. Para sa kambal. Tanging sagot niya sabay himas ng buhok ko. Sige Sunny, uuwi na ako. Paalam niya sa akin. Bye, ingat ka sa pagdodrive. Saad ko sa kanya. Nang makaalis ito'y pumasok na rin ako sa loob ng bahay para magpahinga. Sa loob ng 2 taon naging stable ang Kay Lilicious Bake Shop. Kami minsan ang gumagawa ng mga cake sa binyag, birthdays at kasal. Naging kilala na rin ito dito sa lugar namin. Meron na rin akong 3 branches sa iba't ibang lugar dito sa Iloilo. Sa lahat ng pinagdaanan ko ay natagumpayan ko kasama ang mga tao na itinuring ko na pamilya. Malaki din ang pasasalamat ko kay Bea at Kate sa pagiging tapat at masipag nila. Kung hindi rin dahil sa kanila siguro ay nagsara na ang Kay Lilicious noong mga panahon na nanganak ako. Si Kate ay nakapag-asawa na at nag-franchise siya sa amin at nagbukas ng bake shop sa lugar ng asawa niya. Sinabi ko nga na palitan niya ang name. Ayaw naman niya. Mas gusto daw niya ang Kay Lilicious na lang ang gamitin. Si Bea naman ay pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Maganda siya at matalino kaya alam ko na malayo ang mararating niya. Sa ngayon, masaya na ako at sana'y tuloy-tuloy na ito dahil sa tingin ko ay handa na ako magbukas ng pinto para maging masaya ulit ako. Lula ng eroplano galing Amerika ang isang lalaki na nawala ng mahigit 2 taon. Kung kilala na siya noon, ay mas lalo itong naging tanyag dahil sa successful na brand na ginawa niya. May-ari na siya ng LC, isang luxury brand ng perfumes na kilala hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pagkalapag ay sinalubong ito ng isang babae na buntis. Welcome, Miguel. I miss you. Saad nito sa bayakap sa lalaki. I miss you too, Thea. Sabay yakap sa babae. Let's go na. Kanina pa nila tayo hinihintay. Sumakay sila sa sasakyan papunta sa bahay ng lalaki. Pagkababa niya ay sinalubong sila ng mga matatalik niyang kaibigan. Hey dude, it's been 2 years. Welcome back. Saad nito sa kanya. Yeah, dude, it's been 2 years and I'm back. And ready to get what's really mine. Sagot nito sa lalaki sabay ngisi. Mahigit 2 taon ako nawala. Ngayon lang ulit ako nakauwi sa Pilipinas. Sisimulan ko nang hanapin si Kylie. Alam ko rin na mahirapan ako suyuin siya at higit sa lahat sigurado ako na kinamumuhian niya ako. Sakto lang ang uwi ko dahil ikakasal na ang kaibigan namin noong college at sa Iloilo ito gaganapin. Kilalang pamilya ang magiging asawa nito. Habang nasa eroplano ako, may mga babaeng balak akong akitin pero wala silang epekto sa akin. Dahil sa mula nang nakilala ko si Kylie, siya lang ang nag-iisang babae na kaya akong akitin ng walang kahirap-hirap. Natulog muna ako dahil mahaba pa naman ang biyahe. Pagod din ako dahil tinapos ko muna mga trabaho ko bago ako umuwi. Nagpatayo ako ng sarili kong business. Ito ang LC, isa sa mga sikat na perfume sa buong mundo. Sinimulan ko ito noong pumunta ako ng US dahil gusto ko na may pagmamalaki ako na talagang pinaghirapan ko. Ang Bravo Company ay kumpanya na itinayo ni Daddy kaya kahit anong sipag ko ay hindi ko pwedeng sabihin na akin ito. Palagi ko rin nakakausap si Mommy at so far naging maayos na kami. Nandoon pa rin ang tampo ko pero sinusubukan ko maging okay kami. Si Daddy na muna ang nag-handle ng Bravo Company simula nang umalis ako. Hindi pa kami muling nagkakausap simula nang pagbantaan niya ako tungkol kay Kylie. Hindi ko tuloy maiwasang balikan ang nakaraan. Habang nasa biyahe kami, ay tahimik lang si Kylie. Marahil ay iniisip niya ang nangyari kanina. Kahit ako hindi ko rin maiwasang mangamba dahil kilala ko sa Thea. Sobrang brat siya at hindi niya pinag-iisipan ng mga ginagawa niyang desisyon. Madalas itong padalos-dalos. Nagring ang phone ko kaya sinagot ko. Hello, Dad? Sagot ko sa kabilang linya. We need to talk now! Pasigaw na sabi niya sa kabilang linya. Kaya alam ko na nakarating na ito sa kanya. Tumingin sa akin si Kylie. Baby, I need to go. Paalam ko sa kanya. Ingat ka sa pagdodrive. Sabi nito sabay yakap sa akin ng mahigpit. Kaya niyakap ko rin siya. May pumatak na luha sa mga mata ko na kaagad kong pinunasan. Hinalikan ko siya ng buong puso at punong-puno ng pagmamahal. Patuloy ang pag-iyak niya. Hindi ko gustong umalis dahil natatakot ako sa posibleng mangyari pero wala akong choice. I love you, baby. Bulong ko sa kanya. I love you. Umiiyak na sagot niya. Babalik ako, baby. Pangako. Sabi ko sa kanya bago ako umalis.
Mabigat ang loob ko noon habang nagmamaneho. Pagdating ko sa mansyon ay agad ako sinuntok ni Daddy. "Bastard!" Sigaw niya sa akin sabay suntok. "Stop it! He's your son!" Umiiyak na saad ni Mommy kay Daddy. "Wala akong anak na bobo. Sa dami ng babae, sekretarya mo pa? Higit sa lahat, may anak pa!" Galit na sigaw ni Daddy sa akin. "I love her, Dad. At wala akong pakaalam kung ayaw niyo sa kanya." Galit na sigaw ko sa kanya. "Sisirain mo ang pangalan natin ng dahil lang sa babaeng iyon. Hindi kita pinalaki para maging tanga." Sigaw niya sa akin. "Oo, Dad, tanga ako. Pero mahal ko siya at hindi ako papayag na paghiwalayin mo kami." Sagot ko sa kanya. Kahit kailan ay hindi pa ako sumuway kay Daddy dahil siya ang iniidolo ko. Mang aalis ako na nagsalita si Daddy. "Pag umalis ka para puntahan ng babae na yun, hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa kanya at sa mga anak niya." Puno ng pagbabanta na saad ni Dad. "Dad, bakit hindi mo nalang ako hayaan na maging masaya?" Tanong ko sa kanya. Hindi ito sumagot at umalis lang bigla. Lumapit sa akin sa mom at niyakap ako. "Sundin mo na lang ang daddy mo para walang mangyari sa kanila. Dahil kahit ako hindi ko gusto ang babae na yun para sa'yo." Saad ni Mommy, sabay alis sa tabi ko. Naiwan ako mag-isa sa living room habang nakakuyom ang mga kamao. "Sorry baby, pero hindi ko kaya si Daddy at mahal ko kayo sobra para isugal ang kaligtasan niyo." Saad ko sa sarili. Gagawa ko ng paraan para bumalik tayo sa dati. Pangako yan. Sa loob ng 2 taon, umikot lang ang buhay ko sa pagtatrabaho. Nang tuluyang makalapag ang eroplanong sinakyan ko, ay kakaibang saya ang naramdaman ko dahil finally, nakauwi na ako. "Welcome home, Miguel." Hindi ko mapigilang sabihin sa sarili ko. Sinundo ako ng best friend ko. Alam ko na may mga bagay siyang nagawa na talaga namang hindi ko nagustuhan. Pero pinatawad ko siya dahil ang brat na kilala ko ay taos-pusong humingi sa akin ng tawad. Flashback 2 years ago with Thea. "What are you doing here?" Galit na tanong ko kay Thea. "Miguel." Umiiyak na tawag niya sa akin. "I'm sorry, I know it's my fault. I'm really sorry." Hingi niya ng tawad sa akin. "Wala na magagawa ang sorry mo dahil wala na siya. Umalis na siya at iniwanan niya ako." Galit na sagot ko sa kanya. "Alam ko na kasalanan ko. Nagawa ko lang naman yun kasi mahal kita. At pinagsisisihan ko ang lahat ng mga sinabi ko sa kanya." Umiiyak na sabi niya. "Ano sinabi? What are you talking about? Anong ginawa mo?" Sigaw ko sa kanya. "Ako ang dahilan kaya umalis siya. Noong lasing ka sa mansyon niyo, pumasok ako sa kwarto mo at sakto na tumawag siya. Ano sinabi mo sa kanya?" "Sinabi ko na huwag niya tayong guluhin. That we're getting married." "What are you thinking? Bakit ka nagsinungaling sa kanya?" Galit na galit ako at hindi ko mapigilan ang sarili ko na sigawan siya. "Miguel, sorry. Mahal na mahal kita kaya ko yun nagawa. Sorry. I'm really sorry." Umiiyak na sabi niya. "It's not love. Dahil kung mahal mo ako, hayaan mo sana ako na maging masaya sa piling ni Kylie. At ikaw, mahal kita bilang kapatid ko. Hindi ibig sabihin na hinahayaan lang kita sa mga ginagawa mo ay mahal na rin kita. Tanging si Kylie lang ang minahal ko. Pero lahat kayo gumawa ng paraan para iwan niya ako." Galit na umiiyak na saad ko sa kanya. "Miguel, sorry. Alam ko na makasarili ako at hindi ko inisip na may masasaktan ako pero hindi ko yun sinasadya. Maniwala ka. Pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ko kay Kylie." Humahagulhol na pahayag niya. "Leave my office now." Kalmadong utos ko sa kanya. "Miguel, I said leave!" Galit na sigaw ko sa kanya. "I'm sorry. Sorry talaga, Miguel. Gagawin ko lahat, mapatawad mo lang ako." Saad niya sabay luhod sa harapan ko. Hindi ko gusto na makita siya na ganito ang ginagawa pero sobrang sakit ng ginawa niya. Mula noon ay palagi niyang pinapahirapan si Kylie at ito ang pinaka-worst na ginawa niya. "Leave now. Kung nais mo pang mapatawad kita." Sabi ko sa kanya bago tumalikod. "Hindi ko titigil sa paghingi sa'yo ng tawad. I'm really sorry, Miguel, at hihintayin ko ang araw na mapatawad mo ko."
Huling salita na sinabi niya bago lumabas sa opisina ko. Sobrang sakit ang nararamdaman ko na para ba akong pinatay sa mga ginawa nila kay Kylie. Si Daddy, si Mommy at si Thea. Lahat sila hindi nila ako gustong maging masaya. Masaya rin ako para kay Thea dahil nahanap na niya ang tunay niyang pag-ibig. Matagal bago ko siya napatawad. Hindi siya tumigil sa paggawa ng paraan para mapatawad ko siya. Kahit hindi pa niya ipinapakilala sa amin ay alam ko na masaya ang puso niya. Dumiretso kami sa bahay ko dahil doon naghihintay ang iba ko pang mga kaibigan. Una ko nakita si Rico. Hey dude, it's been 2 years at finally nakauwi ka na. Nakagiting sabi nito bago ako niyakap. Yeah dude, it's been 2 years at ready na ako na angkinin ang talaga namang akin. Puno ng pag-asa na sabi ko sa kanya. That's my man. Baka si mamaya may pumalit na sa pwesto mo. Kidding. Pero paano nga ba kung meron na? Seryosong tanong niya. You already knew the answer of your question, dude. Alam natin ang akin ay akin lang. Tumatawang saad ko sa kanya. Sabay kaming tumawa sa topic na kami lang ang nakakaalam. Nagsimula na kami sa pa-welcome party nila sa akin. Hanggang ngayon hindi pa rin sila nagbabago. Mahilig pa rin sila sa babae. Dude, balita ko nagde-date kayo ng sikat na model na si Elle. So, anong real score niyo? Nakapasok ka na ba? Tanong sa akin na may halong kalokohan. Malamang dude. Si Miguel pa ba? Magaling yan, di ba? Isang kandat lang, sasama na agad yun sa kanya. Dagdag pa ng isa naming kaibigan. Puro kayo kalokohan. Friends lang kami nun. Sagot ko sa kanila. Wow, don't tell me hindi ka pa nakaka-move on doon sa baby mo dati. Sa ganda at saksi ni Elle, pananong-panalo ka na doon, dude. Pang-aalas ka nila sa akin. Ewan ko sa inyo, ang kukulit niyo. Sabi ko sa kanila, habang itong si Rico ay relax na relax lang habang umiinom at nakikinig sa amin. Palibhas ay kami lang dalawa nakakaalam ng nangyari sa amin ni Kylie. Anong date palang wedding ni Brian? Tanong ko. This weekend na, dude. Huwag kang absent dahil kailangan kompleto tayo doon. Sigurado ako, babaha ng mga pogi doon. Paniguradong sikat na naman tayo nito. Dagdag pa ni Paolo na babaero din sa grupo. Sure din ako na baka magkaroon ng tornadoes doon dahil sa lakas ng hangin niyo't ang yayabang. Sabi sa kanila ni Thea. Hindi ka inaano dyan, buntis, kaya manahimik ka. Totoo naman talaga na mga gwapo kami. Inis na sabi ni Paolo kay Thea. Gwapo? In your face? Ew! Sagot ulit nito, may halong kaartehan. Kung hindi ka lang buntis, sarap mong durugin. Dagdag pa ni Chris. Ganito palagi kapag nagbibiruan sila, kaya masaya ako dahil nakabalik na ako. Sa Friday yung flight namin, dude. Sabay-sabay na lang tayo. Sabi na Tristan. Isasama mo sa Elle, di ba? Tanong ni Paolo. Yes, dude. Fred din kasi niya sa Celine. Sa airport na lang tayo magkita-kita. Sagot ko sa kanya. Natapos ang gabi namin na masaya dahil na rin siguro na miss namin ang bawat isa. Diretso ng uwi mga bro. Huwag nang dumaan ko saan-saan. Paalala ko sa kanila. Yes, dude. Bye. Love you. Lasing na sagot nila sa akin. Umuwi na silang lahat at ako na lang nandito. Nakahiga na ako para matulog nang may narinig ako na kumakatok sa pinto. Tumayo ako para silipin kung sino ang nasa labas. Nagulat ako dahil sa Elle ang kumakatok. Elle, what brings you here? Madaling araw na. Tanong ko sa kanya. I just arrived. Then I go straight here. Ayoko na kasi mag-book pa ng hotel. Pwede na ba akong pumasok? Inaantok na kasi ako. Saad niya sabay pasok sa loob. Elle, aayusin ko na lang guest room at doon ka na lang. Sabi ko sa kanya. What? And why? We already sleep together when we're in the US at wala namang problema. Naguguluhang tanong nito pero malumanay pa rin ang pagkakabigkas niya. Yeah, but we're here in the Philippines. Kaya sana just listen to me. Come with me and I'll show you the room. Sabi ko sa kanya sabay hila ng maleta niya. Pinapasok siguro ito ng katulong kaya kumatok sa kwarto ko. Nang makarating kami sa guest room ay tinanong ko siya kung may kailangan pa siya. Do you need anything? Wala na, Miguel. Thank you. Nakangiting sabi niya at niyakap ako. Tinanggal ko naman ang kamay niya. Take a rest. Oh, go ahead. Good night. Sabi ko sa kanya bago lumabas sa guest room. Pagpasok ko ulit sa room ko ay napaisip ako. Sa totoo lang ayaw ko siya dito kasi para lang talaga sa amin ni Kylie ang kwarto na ito.
Hindi pwedeng may matulog na iba. Sigurado ako na uusok ang ilong noon kapag nalaman niya na may nakatabi ako sa kama namin. Kama namin. Nag-overthink na naman ako kahit hindi ko pa alam kung nasaan siya at kung magkikita pa ba kami. Baby, nasaan ka na ba? Paano kita mahahanap? Wala sa sariling saad ko. Sa sobrang pag-iisip ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Halos umusok ang ilong ni Elle nang palabasin siya nito sa kwarto ni Miguel. Bumiyahe pa siya ng malayo para sana makasama niya ito. Pero ang ending, doon lang pala ito matutulog sa guest room. Sa totoo lang, ginagalingan talaga niya ang pagpapanggap na mabait at mahinihin sa harapan ni Miguel. Nakilala niya ito 2 years ago sa US at masasabi niya na napaka-gentleman ito at super hot. Maraming beses na niya itong inaakit pero hindi tumatalab dito. Samantala, kapag ibang inaakit niya ay napapasunod niya. By the way, siya pala si Elle Thompson, 25 years old at isa siyang model. She's Filipina-American at kinanselan niya lang naman ang project niya para sundan lang si Miguel dito sa Pilipinas. Ganyan siya kabaliw sa lalaki. Hindi man niya ito nakuha noong nasa Amerika pa siya, pero dito niya gagawin ang pagpikot dito. May mukha siyang malaanghel pero ang kalooban naman nito ay nabubulok. Madami ang may ayaw sa kanya. Isa na sa dahilan ay ang taglay niyang kamalditahan. Tanging si Miguel lang ang nagpapakalma sa kanya. Maaga akong nagising ngayon dahil pupunta ako sa baking store sa mall. Mamimili kasi ako ng mga kailangan ko sa wedding cake ni Celine. Sa Sabado ito gaganapin. Ang aga-aga pero pinapangiti na naman ako ni Jeff. Good morning, Sunny. Mas maganda ka pa sa sikat ng araw. Dadaanan kita later. Sasamahan kitang mamili. Love you. Basa ko sa mensahe na ipinadala niya sa akin. Habang tumatagal ay pakorni ng pakorni ito. Pero kahit na ganoon, ay aaminin ko na napapangiti niya ako. Ikaw pong bahala. Sagot ko sa text niya. Tagasikaso muna ako ng agahan namin. Nais ko rin kasi na suklian ang lahat ng ginagawa ni Jeb sa amin. Madalas kasi dito na siya sa amin nag-aagahan. Good morning po, tita. Bati ko kay tita habang pababa ako ng hagdan. Good morning din, anak. Nasa labas ang mga bata. Kasama nila si Cherry. Saad nito sa akin. Sige po, tita. Magluluto lang po ako ng agahan natin. Dadaan po kasi si Jeff dito. Gusto rin ko sin sumama sa akin sa pamimili ng kailangan sa cake ni Celine. Sad ko kay tita. Ngumiti lang ito sa akin bago lumabas para puntahan ng mga bata. Alam ko na may gusto sabihin si tita sa akin pero hindi lang niya maisatinig. Alam ko na tungkol iyon kay Jeff. Sa totoo lang ay nasasanay na ako sa presensya niya kaya natatakot na naman ako. Natatakot dahil baka masaktan lang ako kagaya na nangyari sa amin ni Miguel. Kagayan kasi siya ni Jeff na malambing kahit na madalas ay suplado din. Magluto ka na at inaalala mo na naman siya. Saway ko sa sarili. Sinasaway ko na naman ang sarili ko dahil iniisip ko na naman siya. Bakit napapadalas na naman ang pag-iisip mo sa kanya? 2 taon na ang nakaraan kaya tumigil ka na. Galit na saad ng nasa loob ko. Masaya na kami ngayon kaya hindi ko na alam kung may babalikan pa siya. Kung sakaling babalik nga siya. Dahil kung gusto niya kaming balikan ay noon pa sana niya ginawa. Pwede niyang makilala ang mga anak ko pero hindi niya ito pwedeng ilayo sa akin. Dahil lalabanan ko siya. Kahit na hindi ako mapera tulad nila. Pumasok na ako sa kusina para gawin ang talagang pakay ko. Busy ako sa paghahalo ng niluluto ko nang may umakap sa akin at humalik sa pisngi ko. Good morning, Sonny. Amoy pa lang halatang masarap na. Nakangiting sabi ni Jeff. Good morning din, Jeff. Ang aga mo naman. Hindi pa nga ako tapos magluto eh. Maktol ko sa kanya. It's fine, Sonny. Pupuntahan ko muna mga bata sa kwarto. Tawagin mo na lang kami pagkakain na tayo. Sabi nito sa akin. Sige, kakaakyat lang nila doon. Sagot ko sa kanya habang patuloy ako sa ginagawa ko. Napangiti naman ako dahil napaka-maalaga nito sa mga bata. Minsan naisip ko na hindi namin deserve ang kagaya niya. 32 na ito. Dapat sa edad niya ay nag-aasawa na siya. Kahit na hindi ko pa siya sinasagot, napaka-sweet niya talagang lalaki. Akala nga ng iba mag-asawa kami. At ang sabi naman ng iba, napakaswerte ko daw kay Jeff. Sa totoo lang tama naman sila. Na maswerte ako kay Jeff dahil simula na magkakilala kami ay lagi itong nandyan sa tabi ko. Pinupunan din niya ang papel ng pagiging ama kahit hindi naman kailangan. Kilala siya dito sa Iloilo lalo na ang angka nila. Nagpapasalamat naman ako na kahit minsan hindi kami naging headline sa lugar namin. Ngayon palang natatakot na ako na baka masaktan ko siya. Kaya nalilito ako at hindi ko alam ang dapat kong gawin.
Basta, ang alam ko'y komportable ako na nandyan sa tabi ko siya palagi. Nang matapos ako magluto ay umakyat ako sa taas para pababain na sila. Una kong pinuntahan ay ang room nila Faye and Blair. Good morning mga magaganda kong anak. Breakfast is ready. At nandyan na Tito Jeff nyo. Masayang sabi ko sa kanila. Good morning to Mama. Talaga po nandyan si Tito? Tanong ni Faye sa akin. Opo, kaya tayo na at puntahan natin sila sa kabilang kwarto. Sabi ko sa kanila. Okay po Mama, tapusin ko lang po itong iligpit. Sagot niya sa akin habang inaayos ang mga gamit niya sa school. Mamaya ang pasok nila at isasabay na rin namin sila. Nauna na ako lumabas at tumuloy na ako sa kwarto namin ng kambal. Pagpasok ko pa lang, ay nagkakagulo na sila dahil naghaharutan na naman sila. Hey boys, the breakfast is ready, kaya bumaba na tayo. Saad ko sa kanila. Narinig niyo ba iyon, kiddos? Let's go downstairs. Your mom cooked delicious foods. Kausap nito sa dalawang bata. Napangiti naman ako dahil nagklap pa ng kamay si Samuela, habang si Simon ay tahimik lang.